Kamusta mga kaibigan? Gumagawa kami ng mga summary ng iba't ibang pelikula at kinukwento ito sa mas maikling bersyon. Maaari kayong ma-spoil sa plot kaya watch at your own risk. At simulan natin yan sa 2012 na action, horror, mystery, and thriller na The Bait. Nagsimula ang pelikula kung saan si Josh at si Rory ay nagtatrabaho bilang lifeguard sa isang beach. May kapatid si Rory na ang pangalan ay si Tina at ito'y malapit ng ikasal kay Josh. Isang umaga, nagising si Josh na masama ang kanyang pakiramdam dulot ng bachelor party nila nung isang gabi. Dahil dito, si Rory na lang muna ang pumalit sa kanya para magbantay sa beach. Habang nasa kalagitnaan siya ng kanyang duty, kinutuban ito na parang may mali. May nakita siyang taong naliligo na biglang hinigop pababa at ito ay brutal na pinatay. Sa di kalayuan may isang lifeguard ang nakapansin din sa nangyari. Kaya nagbigay ito kaagad ng shark alert. Sa takot ni Josh, tumakbo ng mabilis para maligtas ang kanyang kaibigang si Rory. At agad na sumakay sa jet ski para puntahan ang lokasyon nito. Sinigawan niya ang kaibigan na mag-ingat sa pating, subalit hindi ito narinig ni Rory. Matapos ang ilang sandali, bigla na lang may sumugod sa kanya galing sa baba. Ito ay tumaylapon sa tubig. Ginawa ni Josh ang lahat ng kanyang makakaya para iligtas si Rory. Pero sa kasamaang palad, namatay pa rin ito. Sa sumunod na eksena, nasa loob ng kanyang bahay si Josh at makikitang nakadikit sa pader ang mga balita tungkol sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Nakasabit din doon ang singsing nila ni Tina na nangangahulugan na hindi sila nagkatuluyan. Sobrang ikinalungkot ni Josh ang mga nangyayari at nahirapan siyang tanggapin nito. Nang araw na iyon, pumunta siya sa kanyang trabaho at napansin niyang may hindi tama sa paligid. Walang tigil sa pagtahol ang aso na hindi naman niya palaging ginagawa. At may isang uwak din na bigla ang dumaan sa kanyang harapan, kung saan muntikan pa nga siyang matamaan sa mukha. Pagtingin niya naman sa langit, napansin niya na maraming ibon ang lumilipad papalayo sa dagat. Nangangahulugan ito na maaaring may tsunaming paparating. Gayunpaman, pinasawalang bahala lang ito ni Josh. Pagkatapos nun, pumunta naman siya sa supermarket para magtrabaho. At doon nakita niya ang kanyang ex-fiancé na si Tina kasama ang kanyang bagong boyfriend nito na si Steven. Nasasaktan man, pinili na lang niya na hindi ito pansinin masyado. Pero di tumagal, may dalawang magnanakaw na pumasok sa supermarket. Pinuntahan nila ang may-ari na si Jesu para kunin ang lahat ng pera. Ngunit nabigo sila at nagpasya na lang na lumabas. Samantala, napansin naman ng isang polis na si Todd ang kaguluhang nangyayari at nakita niyang may masamang binabalak ang mga magnanakaw. Agad niyang sinubukang hulihin ang mga ito, subalit nagkaroon naman ng kaguluhan sa loob, kung saan naging agresibo isa sa mga lalaki at hinostage ang isang trabahador. Napatay niya ito kalaunan, kaya si Tina naman ang ginawa niyang hostage. Naging desperado na si Josh dahil nauubusan na siya ng oras. Pero pagkaraan lang ng ilang minuto, nagkaroon ng pagyanig na sinundan ng tsunami at nawasak ang lahat ng dinaanan nito. Nawasak ang supermarket at binahadi ng buong paligid ng may mga patay na katawan pa at dumulutang sa tubig. May nakaligtas naman sa sakuna at isa na dito si Josh. Para hindi rin sila tangayin ng tubig, umakyat sila sa taas ng mga estante at freezers. Lubhang nasugatan ng pulis na si Todd dahil may bumaon na metal sa kanyang binti. Kaya tinulungan siya ng kanyang anak na si Jamie para gamutin ito. Nang makita ni Josh si Tina, agad itong lumapit sa kanya.
Pero tila ito ay tulala pa sa mga nangyayari. Samantala, mas malala naman ang sitwasyon ng magkasintahang si Kyle at Heather dahil sila ay natrap sa sasakyan kasama ng kanilang aso. Bukod pa doon, unti-unti rin silang lumulubog sa tubig. May naririnig din silang di karaniwang ingay sa labas at ito'y parang umiikot sa kanilang sasakyan. Sa kabilang sasakyan, may isang tao din ang natrap sa loob at ito ay si Brian, na boyfriend ni Jamie, na anak ng pulis. Binasag niya ang bintana ng sasakyan para makalabas at makahingi ng tulong. At sinubukan niyang umakyat sa isang matibay na bagay. Doon naman niya napansin ang kakaibang anino sa tubig. Habang nasa taas ng mga istante, nag-isip sila ng paraan para makalabas sa supermarket. Pero ang isang nagpapahirap ng sitwasyon, hindi din gumagana ang kanilang mga telepono. Napagdesisyonan nila na dapat may isang makalabas upang humingi ng tulong. Kaya lumaoy si Bob papuntang warehouse, habang sina Tina at Steven naman ay pumunta sa may main entrance. Nang puntong iyon, hinugasan ni Josh ang kanyang kamay na may sugat sa tubig at nakita ni Naomi na parang gumalaw ang lumulutang na manika. Napansin din ito ni Josh kaya pinaalis niya ang lahat sa tubig. Nagawang makaakyat agad ni Tina pero naiwan si Bob dahil hindi niya naiintindihan kung ano ang nangyayari. Inatake siya ng pating at sinubukan pa siyang iligtas ni Jamie subalit ang kanyang katawan ay nahati na. Pagkatapos nun, tila hindi pa nakontento ang pating dahil binangga rin nito ang mga estante. Dahilan para mahulog si Naomi at muntikan na rin siyang makain. Buti na lang, nagawa siyang maligtas ng ligtas na mga kasama. Ayon sa kanilang obserbasyon sa palikpik ng pating, ito ay may haba na halos 3 metro. Naghanap si Ryan ng mga survivors, ngunit mga patay na lang ang kanyang mga natatdatnan. Pero ilang minuto pa ay nakita niya ang magkasintahang sina Kyle at Heather. Ninais ni Ryan na makapunta sa kanilang dalawa, kaya ginamit niya ang mga bakal na tubo sa taas para makatawid. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtawid, nahulog siya sa tubig at atakihin na sana siya ng pating, subalit natulungan naman siya ng magkasintahan para makaligtas. Gayunpaman, dahil sa lakas ng pag-alog ng sasakyan, nahulog si Kyle sa tubig at ito naman ang nakain ng pating. Hanggang sa paa niya lang ang natira. Sa kabilang banda, tuloy pa rin ang pagtatalo ng mga tao dahil hindi nila alam kung ano ang gagawin para makaligtas. Naging malala pa ang kanilang sitwasyon matapos sumabog ang mga kable dahil sa pagyanig. Tinanong ni Todd kung nasaan ang power plant ng market para ma-shutdown nila ito at hindi sila lahat makuryente. Alam ni Josh na nasa loob iyon ng warehouse, kaya nag-volunteer ito na siya ang gagawa ng pag-shutdown. Gayunpaman, pinigilan siya ni Tina dahil sa kanyang sugat sa kamay na pwedeng di umanong makaakit sa pating. Kaya ang naisip na paraan ni Steven, gagawin nilang armor ang mga maliliit na metal at itatali din niya ang mga mabibigat na can sa kanyang mga paa para ito ay makalakad ng madali sa ilalim ng tubig. Ginamit din nila ang 150 meters na hose para magsilbing oxygen nila. Nang bumaba na siya sa tubig, nakasalubong niya agad ang pating. Ngunit lumapit lamang ito sa kanya at hindi siya kinain. Nagpatuloy ito sa pagsisid papuntang warehouse. At nang makalapit na siya sa doon, hindi naman makaabot ang hose para siya ay makahinga. Pilit itong hinihila ni Josh para hindi mahulog sa tubig. Pero imbis na tanggalin niya muna ang mga metal na pabigat at bitawan ng hose, baliktad ang kanyang ginawa. Kaya bagaman,
Nagawa nga niyang patayin ang powerhouse, hindi na siya nakaahon at namatay ito sa pagkalunod. Dahil isang kasamahan na naman nila ang namatay, napag-isipan nilang ibahin ang kanilang plano. Gumawa ng pain na may hook si Doyle para mahuli ang pating para naging makaalis sila. Sabi ni Todd na siya na ang gagawa sa misyon at nagbigay ng habilin kay Josh na alagaan ang kanyang anak. Pero nang hindi inaasahan ng lahat, bigla na lang tumalon si Jamie at lumangoy ng mabilis papalayo. Gumawa sila ng ingay para malinlang ang pating ngunit wala itong epekto. Malapit nang maabot ng pating si Jamie, kaya sinubukan niyang pukpukin ito ng martilyo sa ulo. At natamaan naman niya ito. Nagawa din niyang kunin ang karne at makalangoy pabalik nang hindi napuputol ang kanyang mga paa. Kalaunan, hindi naging epektibo ang kanilang plano na pain sa pating dahil hindi niya gusto ng karne. Ang isa nilang kasama na palaging nagbibiro ng hindi maganda at nagpapanggap na natatakot ay ang magnanakaw pala na pumatay sa isang trabahador. Simula pa nung una, hinostage niya si Naomi at nagbanta na itutulak niya ito sa tubig para gawing pain. Pero bago pa man niya ito magawa, bigla siyang sinaksak ni Doyle sa likod gamit ang isang sibat. Kaya naligtas nila si Naomi. Para makaganti, ginawang nilang pain ang magnanakaw. Dito magal, kinain nga ito ng pating at nahook ito sa trap na siyang nagbigay sa kanila ng pagkakataon na makaalis. Sa parking lot naman narinig ni Ryan at ni Heather na may tumatahol at napagtanto nila na buhay ang aso nilang si Bully. Muntik na itong makain kanina, pero sa kabutihang palad nakaligtas din ito. Sa kabilang dako naman, habang sinusubukan na nilang makalabas, may narinig silang tunog ng mga metal. Alam ni Jamie na ang signal na iyon ay mula sa boyfriend niyang si Ryan. Dahil palagi niya itong ginagawa. Gusto niya itong puntahan kaya nakiusap si Todd kay Josh na samahan ang kanyang anak. Dumaan sila sa isang access stairs at kailangan isara nila ito kaagad para hindi na makapasok ang tubig sa parking lot. Subalit nang binuksan na nila ang pintuan, nagulat sila dahil may isa pa palang pating. Lumangoy sila kaagad papalayo para makaligtas. At habang nasa taas ng sasakyan ng dalawa, sinabi ni Jamie na nakapatong sila sa taas ng kotse ng kanyang tatay at may mga baril sa loob. Dito magal, binangga ng pating ang bintana hanggang sa ito'y nabasag. Kinuha ni Josh ang pagkakataong iyon para pumasok sa loob at matagumpay niyang nakuha ang isang stun gun at isang shotgun. Sinubukan niyang barilin ang pating pagkatapos, pero hindi ito matamaan sa taas kaya tumalon ito sa baba at binaril ito ng harapan hanggang sa ito ay kanyang napatay. Nang puntong iyon, nagkita silang lahat sa entrance, subalit hindi pa rin sila makalabas. Gumawa si Doyle ng paraan at ginamit niya ang cable ng sasakyan na nakaharang sa daan at ikinabit ito sa isang power box para sumabog. Ngunit may pagyanig ulit na nangyari dahil dito. At gawa nun, nakawala sa trap ang pating. Sumabit sa mga cable si Doyle habang ginagamit naman ni Josh ang shotgun. Yun nga lang, hindi na ito gumana kaya umakyat siya ng mabilis sa ramp at sumabit ng nakabaliktad. Naghintay siya ng tamang tiyempo hanggang sa tumalon pataas ang pating at tinira niya ito ng stun gun. Nasapol niya ito at namatay ang pating sa lakas ng kuryente. Sa huli, pinaandar agad ni Doyle ang power box at sumabog ang lahat ng mga sasakyan na nakaharang sa daanan.
Nagkaroon sila ng daan palabas at sila ay ligtas kasama din nila ang aso na si Bully. Kung gusto nyong makinig pa sa mga movie summary kagaya nito, subscribe na kayo sa Cinefellas at i-click ang notification bell. See you sa next video!